Hi guys, it's me again, your Ate Badet, ang ahente mo dito sa Mitsubishi Jose Abad Santos, Manila. Guys nga pala no, meron kasi sa akin na tanong na bakit sila na-decline sa bangko. Ayun, minsan kasi eto as far as I know lang naman, hindi naman talaga ako magaling na para distinguish kung bakit na-decline yung client. Minsan, yung sa dineclare niya sa application is hindi tugma sa totoo, no? Sa tunay niyang mga details, ganon. Minsan kasi, pagdating sa CI, iba pala yung sinabi niya sa ahente. So, importante guys na dapat si client honest talaga sa ahente niya. Like for example, yung mga utang sa bangko, ganon. Yung mga CMAP kung tinatawag nila, ganon. Pwede niyang sabihin yun para at least baka mahingaan natin siya ng proof of payment na bayad na yung yung cash loan, mga ganon niya sa bangko, for example, no? Yun. So, para ma-justify natin sa bank, kung first time mo naman nagka-car loan, pwede natin i-justify yun sa bangko na bayad na ni client yung mga ganon. Tapos, dapat talaga si client i-honest siya sa ahente niya. Kasi kailangan magtugma yung binigay mong detalye sa ahente mo na ipapasa niya sa bangko. Kasi lahat ng sasabihin mo, ilalagay lang naman yun ni agent. So, pag nagkamali ka sa sinabi mo, tapos na-decline ka, hindi mo pwedeng sisihin yung agent mo. Kasi tinatanong ka niya kung ano yung mga bagay na detalye mo, dapat sasabihin mo sa kanya yon. Tapos, isa pa minsan dun sa address na binigay mo, syempre, pag pina-CI ka, tapos hindi ka naman dun nakita sa address na yon, dapat ang ibibigay mo sa agent mo is yung existing talaga kung saan ka nakatira. Minsan kasi yung nagsi-CI, hindi na pumupunta sa bahay mo. Minsan ipagtatanong ka niyan sa mga kapitbahay kung talagang dun ka nakatira. So, kailangan talaga na tapat ka dun sa agent mo kung gusto mo ng mabilis na approval. Kasi pagka hindi mo binigay lahat sa kanya, edi magtatanong pa ulit yung bangko sa kanya, doon sa agent, kung bakit ganito, magkakaroon ka ng ibang status na naman, instead na dire-diretso na yung status mo, approve or decline, di ba? Yun lang naman yung hinihingi ng mga client na nag-a-apply. Syempre, ayaw na natin ng paligoy-ligoy pa na kung ano pa yung status, di ba? So, ayun guys, yung mga dapat nating aalamin, no, at gagawin natin. So, para hindi ka ma-decline, dapat kompleto yung requirements mo. Para yung flow ng application mo is wala nang tanong si bangko. Dire-diretso, di ba? Nandyan yung proof of ID mo, yung proof of billing mo, and then yung mga proof of income, yan. Kompleto yan, and all yung sa proof of employment mo. Ayan, dapat yun yung mga para hindi tayo na-decline. Kasi minsan, pag kulang yung pinasa namin na requirements, so babalik na naman yung papel. Kaya dapat, yun yung mga kinoconsider natin para ma-approve tayo ni bangko. Yun po. So, yun guys, no. As of today, yun muna yung tip ni Ate mo Badet, no. This is based on my experience lang naman. Okay guys, thank you so much. Bye. Huwag nga palang kalimutan guys, please subscribe, like, and share my channel para po ma-update ko kayo sa mga videos na i-upload natin. And then kung meron kayong mga tanong, meron po kayong gustong malaman, pwede po kayong mag-chat lang sa akin, o di kaya po mag-iwan po kayo dyan ng gusto nyong pag-usapan natin. And then pwede nyo po akong tawagan dito sa number na to, 0936-038-4261. And then you can message me at Badet Malasike sa aking FB page. And then pwede nyo open na rin po yung number ko for Viber. Okay?